Magandang araw po. Welcome sa Podcast Wednesday. Ako po si Pastor Blue Jeans. Para sa Kapet Kamalayan, sama-sama po nating iangat ang ating kamalayan. At syempre, dito sa Blue Jeans Diary YouTube channel. Magandang araw po. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, pa-subscribe naman po, Blue Jeans Diary. At syempre, paki-follow na rin po, paki-like ang aking Facebook page, Kapet Kamalayan. Maraming salamat! Ang ating pong paksa sa araw na ito ay ang March 31, 1521 Easter Sunday Mass, the first recorded Mass in Philippine history. Welcome po ulit sa Podcast Wednesday, video podcast po tayo. Ayan, diretso na po tayo. Noong pong March 31, 1521 ay naganap ang isang misa na tinaguri ang first mass in Philippine history. Sa araw na ito, on this day, 500 years na po. So, quincentennial na po ng misa na yon. Yun po ay officiated ni Father Pedro Valderrama na isang Andalusian chaplain ng fleet ni Magellan. Ito po ay ginanap dyan sa may baybayin ng isla ng Limasawa. At ngayon nga, itong araw na ito ay 500 years na po. Kaya sa ating mga kapatid na kababayan, mga kababayan nating mga Katoliko, congratulations po at tayo ay nakikiisa sa pagdiriwang ng quincentennial ng Catholicism, Roman Catholicism in the Philippines. Si Antonio Pigafetta po, na chronicler ng expedition ni Magellan, ay may ini-report sa kanyang dokumento na may pamagat na First Voyage Around the World. Sabi niya doon, noong March 16, 1521, after almost 2 years of hardship at sea, finally nakita nila ang isla na ng Samar dyan sa may eastern part ng ating bansa. At doon sa isla na yon ay nakilala niya ang ilang local chiefs, magkapatid po ito, at nagkaroon nga sila ng cordial relationship. Ito po ay nagpapakita ng hospitality ng ating mga ninuno. At saka sanay na sila noong panahon na yon na palagi talagang may napapadpad o sadyang may pumupunta sa ating mga baybayin para mga lakal, mag-engage in trading or in barter. Kaya itong mga tao, siyempre ay sanay na. So nagkaroon sila ng friendship. At yun nga, ito po ang first recorded mass in the Philippines sa maliit na isla na tinawag nilang Masawa. Babasahin ko po sa inyo ang excerpt
dun po sa first voyage around the world ni Antonio Pigafetta. Yun lang pong bahagi na tumutukoy dun po sa misa na yon. Early on the morning of Sunday, the last of March and Easter Day, the Captain General sent the priest with some men to prepare the place where Mass was to be said, together with the interpreter to tell the king that we were not going to land in order to dine with him, but to say Mass. Therefore, the king sent us 2 swine that he had killed. When the hour for Mass arrived, we landed with about 50 men without body armor but carrying our other arms and dressed in our best clothes. Before we reached the shore with our boat, 6 pieces were discharged as a sign of peace. We landed, the 2 kings embraced the Captain General and placed him between them. We went in marching order to the place consecrated, which was not far from the shore. Before the commencement of Mass, the Captain General sprinkled the entire bodies of the 2 kings with musk water. During the Mass, we made our offerings. The kings went forward to kiss the cross as we did, but they did not offer the sacrifice. When the body of our Lord was elevated, they remained on their knees and worshipped him with clasped hands. The ships fired all their artillery at once when the body of Christ was elevated, signal having been given from the shore with muskets. After the conclusion of Mass, some of our men took communion. So yung misa po ay dinaluhan ng 50, no? 50 expedition crew. Siyempre kasama doon si Ferdinand Magellan na nakasuot sa best dress nila. Okay? Unarmed. Siyempre nandun din sa attendance yung magkapatid na Raha, yung Raha po ng Limasawa na si Raha Kulambo at yung Raha naman ng Butuan Kalaghan na si Xiao. Pagkatapos ng Mass o ng Misa, ay nagkaroon po ng fencing exposition si Magellan para to amuse the rulers of Masawa and Butuan, yung dalawang Raha. Pagkatapos po noon ay nagtayo sila, no? They planted a cross at the highest peak at or in Limasawa. Nung gabi ay sinabihan si Magellan na mayroong isang lugar na napaka-prosperous. Isang port na ang pangalan ay Cebu. So alam na natin kung ano nangyari sa Cebu kay Magellan between him and the men of Lapu-Lapu. Yung pong interpretation or readings ng dokumento ni Pigafetta ay nagkaroon ng iba't ibang pagkakaintindi. Iba-iba yung kanilang pagkakaintindi at kapag binasa natin yung iba pang mga nagsulat tungkol po dun sa pagkakaiba-iba na yon, isa sa pinag-uugatan ay yung may nagsulat ng medyo may diferensya na historical record at syempre ginamit ng ibang mga authors yung sinulat na yon kaya kumalat na yung iba-ibang interpretation. Okay? So may dalawang pinagtatalunan na lugar daw na kung saan yung misa ay ginanap. Yung isa nga ay sa Limasawa daw ginanap at yung iba naman ay nagsasabi na nasa south ng Leyte na Butuan, no? Sa Butuan daw. South of Leyte, Limasawa or Northern Mindanao na Butuan. Yun. Ngayon, yung scholars, mga scholars po ay parang
mas pabor sila sa Limasawa. Kaya nga itong NHCP, National Historical Commission of the Philippines, bilang parte o bahagi ng kanilang mandate na iresolba ang mga historical controversies, ay nagdesisyon sila na i-revisit yung controversy about the site of the 1521 Easter Sunday Mass na according no, ayon kay Antonio Pigafetta na chronicler ng Magellan Elcano Expedition, ay ginanap noong March 31, 1521 sa Masawa. So doon nagkaroon ng contention. Ano ba itong Masawa na ito? Saan ba ito? Sa Limasawa o Butuan? Na-resolve na actually itong issue na to ng National Historical Institute noong 1995 sa pamamagitan ng dalawang panel of experts. Yung una po ay pinapangunahan ng dating Supreme Court Justice na si Emilio Gancayco. At yung pangalawa naman ay si Dr. Benito J. Legarda noong 2008. At both panels ay nagdesisyon, both panels ruled that the site of the 1521 Easter Sunday Mass was the Limasawa Island. It was held in Limasawa Island according to the two expert panel of experts. Ngayon, nagkaroon ng reopening noong 2018 itong historical problem na ito kasi maraming mga nagre-request ng mga various institutions requesting the reopening of the historical issue or controversy, including the Catholic Bishops' Conference of the Philippines. No? Bisitahin, tignan ulit, baka may mga bagong dokumento, may mga naglalabasan daw ng mga primary sources and evidences na nagpapakita na baka dun sa kabila, Butuan. So, i-revisit ulit at tignan kung saan nga ba. Limasawa ba talaga o Butuan? Kaya yung NHCP at CBCP ay bumuo ng joint panel noong November 18 para i-re-examine yung historical controversy at i-review na rin yung mga findings ng previous panels na binuo ng National Historical Institute. Okay. So, yung panel na ito na binuo ng NHCP at CBCP ay pinangunahan po ni Dr. Rezil Mojares. So, the Mojares panel. Okay? Ngayon, ang conclusion po ng panel na ito na binuo ng NHCP at CBCP ay nakita nila na ang ebidensya talaga ay pumapanig sa Limasawa dun po sa Southern Leyte. Sabi doon, the panel unanimously agreed that the evidences and arguments presented by the pro-Butuan advocates are not sufficient and convincing enough to warrant the repeal or reversal of the ruling on the case by the NHI. Hence, the panel recommended that Limasawa Island, Southern Leyte, be sustained as the site of the 1521 Easter Sunday Mass. So ito po ay nakasaadon po sa posisyon, no, official position ng National Historical Commission of the Philippines. So ang recommendation ng Mojares, tama. Ang recommendation ng Mojares panel ay yung mga taga-Butuan, yung Butuan-based scholars ay explore further
yung historical significance ng Butuan as a pre-colonial trading center. Okay? Butuan has a lot of archaeological artifacts, sabi dun sa report, and cultural traditions that could be used to promote the city as one of the country's premier historical sites or historic sites. At itong ngang nakaraang taon, August 21, 2020, yung pong Board of Commissioners ng NHCP or National Historical Commission of the Philippines ay nag-issue ng official position on the site of the 1521 Easter Sunday Mass. Yung board po ay pinirmahan noong July 15, 2020 ang isang resolusyon, resolution number 2, na ina-adapt yung report ng Mojares panel na nag-review ng ng mga issue surrounding the site of the 1521 Easter Sunday Mass sa Pilipinas. So the panel recommended nga, nabanggit na natin kanina, na Limasawa na ngayon ay nandyan sa may southern Leyte bilang site o lugar kung saan ginanap ang misa. So ngayon po, kasi siyempre buhay pa rin. Buhay pa rin yung issue. Siyempre kahit naman siguro sino, kung ikaw kunyari ay taga Butuan, siyempre lalaban mo yun. So pero ngayon, as of now, nagpalabas na ng official position ang NHCP. At yun nga po sa Limasawa. Kanina nakita ko sa mga Facebook page and social media accounts ng National Quincentennial Committee at yung iba pang mga social media sites na nagkaroon nga ng misa bilang pagunita or in commemoration with the 1521 Easter Sunday Mass. Mayroon dyan sa may Manila Cathedral at mayroon pang isa. Okay? So, lilinawin po natin yun pong ito pong araw na ito, today, marks the 500 years of Roman Catholicism. Huwag po tayo malito. Hindi po ito 500 years ng Kristyanismo sa Pilipinas sapagkat mayroon pa pong ibang simbahang Kristiyano din. Okay? So, ito po ay 500 years of Roman Catholicism in the Philippines. There are several Christian churches in the Philippines and one of them, of course, is the Roman Catholic Church. Okay? So, malinaw po yan. Sapagkat, katulad ng mga evangelicals, dumating yung tinatawag nilang biblical Christianity nung pagdating ng mga Amerikano at iba pang mga Christian churches sa Pilipinas ay may kanya-kanya ding taon ng pagkasilang. Okay, so lahat yon mga Christian churches. So ulitin ko po, itong araw na ito, ang ating sineselebrate ay ang ika-500 taon ng Roman Catholicism in the Philippines. So, ang Kapit Kamalayan Facebook page at Blue Jeans Diary YouTube channel, tayo po ay nakikiisa at celebrate, diwang, nakikipagtawag yan, nakikisaya tayo sa buong bansa sa quincentennial celebration of Roman Catholicism. Ito pong celebration na ito ay isa lang sa napakaraming commemorations na ginagawa sa taong ito na magkukulminate nga sa susunod na buwan. Bukas, April na, sa yung tinatawag na Victory of Humanity. Yun pong paghaharap, ni Magellan at ni Lapu-Lapu. So abangan po natin yan dito sa podcast Wednesday, yung mga magaganap pa
ngayong Abril sa pagpapatuloy ng ating commemoration of the quincentennial dito po sa Pilipinas. Muli, ako po si Pastor Blue Jeans para sa Kapet Kamalayan at Blue Jeans Diary. I'll see you again next week for the next edition of Podcast Wednesday. Good day, everyone, and thank you very much.